Bojo? Bakit ang aga mong pumunta dito sa likod bahay namin? Baka hanapin ako ni nanay niyan. Isasama niya ako sa bayan eh. Sandali lang ako, Mimi. May bibigay lang ako sa'yo. Ito, tingnan mo kung ano to. Ano ba yan? Ay, bracelet? Ang ganda naman. Para sa akin ba yan? Oo naman. Siyempre para sa'yo yan, Mimi. Kanino pa ba? Alam mo bang gawa to sa mga buto ng ibon? Ang ginamit na sinulid dito, yung sinulid ni Tia Osang na espiritista. Kaya matibay yan. Wow, ang ganda nga. Salamat, Bojo. The best ka talaga. Ay, Mimi, ang bracelet na yan, simbolo ng pagmamahal ko sa'yo. Di ba? Nangako tayo sa isa't isa na paglaki natin, magpapakasal tayo at magsasama habang buhay. Tapos hindi na magkakahiwalay kahit kailan, Bojo. Oo, tandang-tanda akong pangako natin sa isa't isa. Makakaasa kang tutupad ako sa usapan natin. O sige, isuot mo na sa akin yung bracelet. Oh, sige, sige. Ayan o. Oh, bagay na bagay at kasyang-kasya sa'yo. Kapag suot mo yan, lagi mo ako maaalala. At kahit wala ako sa tabi mo, isipin mo na kasama mo lang ako. Oo naman. Yun din ang iisipin mo, Bojo, ha? Dahil wala na akong ibang gustong makasama sa buhay ko kundi ikaw lang. Sumpa ko yan sa bracelet na to. Ay, naku, Bojo. Ang OA mo talaga. Nagpaalam pa ako sa'yo na pupunta kami ni nanay dito sa bayan para mag-deliver ng mga palay. Yun pala, kasama ka naman. Oo, ayaw mo nun may kasama kang pogi. Halika, bumili muna tayo ng banana cute tsaka sago. Siguradong mamaya pa babalik ang mga magulang natin eh. Sige. Pero huwag tayong lumapit doon sa ginagawang gusali, ha? Baka mabagsakan tayo ng mga bato, eh. Malapit doon yung bilihan, eh. Eh, nasa kabilang kalsada naman ang bilihan ng banana cute. Eh, pero kung gusto mo, hintayin mo na lang kaya ako rito. Ako na lang ang tatawid sa kalsada para bumili. Mabuti pa nga siguro. Oh, sige, dyan ka lang ah. Mag-iingat ka sa pagtawid, ha? Ang dami pa namang sasakyan. Una ako na bahala. Tsaka, bibilisan ko rin. Eh, basta hintayin mo ko dyan. Tatawid na ako, ito na. Napakainit naman. Ang tindi ng sikat ng araw. Anong oras kaya babalik sila nanay? Sana maibenta nila ng mas mahal ng mga palay. Para naman kahit paano magkasya sa amin yung panggastos namin ng mapagbibilhan. Mimi! Nakabili na ako! Babalik na ako dyan! Bojo! Mag-ingat ka sa pagtawid! Ang daming sasakyan! Oo naman! Ako baba ha! Tatawid na ako! Bojo! May truck! Baka masinasaan ka! May truck! Wala, bilis na ako! Matatama na! Nasasagasaan ako! Nasasagasaan yung bata! Diyos ko! Bojo! Bojo! Nasagasaan si Bojo! Tulungan niyo kami! May bata na sinasahan ko! Diyos ko! Agis ang katawan ni Bojo. Ilang metro mula sa kinatatayuan niya kanina. At hindi na siya gumagalaw. Pupuntahan ko siya. Pupuntahan ka si Bojo! Bojo! Diyos ko, ang daming dugo. Bojo! Gumising ka! Huwag kang mamamatay, Bojo! Hindi ka pwedeng mamatay! Hindi! Tulong! Tulungan niyo po kami! Ang bilis ng panahon. 6 na taon na ang nakaraan mula nung mangyari ang aksidenteng ikinamatay ni Bojo. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nalilimutan. Ganabi na ako pa uwi. Dumaan pa kasi ako sa sementeryo para magtirik ng kandila sa puntod niya. Miss! Miss! Kahit matagal na, sariwa pa rin sa isip ko ang itsura ni Bojo matapos siyang masagasaan ng truck. Halos maligo siya sa sarili ng dugo. Halos basag ang bungo niya dahil sa lakas ng pagbagsak niya matapos siyang tumilapon. Gusto ko siyang tulungan pero paano? Kahit yung mga tao sa paligid namin noon hindi agad nakakilos dahil sa pagkabigla. Miss!
Saan ka ba bababa? Aba, malapit na ako sa bahay ko. Nandiyan ka pa rin. Gagarahin na ako. Balak mo bang sumama sa akin pa uwi, ha? Po? Ay, teka, nasa na ba ako? Aba, oo nga, lagpas na ako sa bahay namin. Manong driver naman, bakit hindi po ninyo ako binaba sa bababaan ko? Sinabi ko naman po kanina kung saan ako bababa. Sinasabihan kita. Kaso, malalim masyadong iniisip mo. Hindi ko kasalanan na ingot-ingot ka. Ikaw ang pasahero, hindi naman ako. Pasensya na po, Manong. Pero baka naman po pwede niyo akong ihatid pabalik. Madilim na kasi sa daan at wala na rin masyadong dumadaang sasakyan eh. Nako, mahal na ang gasolina, Ineng. Maglakad ka na lang. Sige, bumaba ka na ng jeep ko at lalo kong gagabihin sa'yo. Baba na. Mag-ingat ka ha. Madilim na ang daan at baka nagkalat pa ang mga masasamang loob. Ano ba yan? Kakaisip ko ng kung ano-ano. Lumagpas tuloy ako sa bababaan ko. Medyo malayo ng lalakarin ko pabalik. Ay, sana may dumaan pang jeep para makasakay ako. May sumusunod yata sa akin. Diyos ko, kailangan bilisan kong paglalakad. Baka kung ano pang mangyari sa akin dito. Ay! Sino ka? Bitiwan mo ako! Miss, huwag ka mag-alala. Ako lang to. Sinundan kita kasi nag-alala ako sa'yo. Tingnan mo, ang dilim na rito. Wala ni isang tao at puro talahib ang nasa gilid ng kalsada. Malapit na rin tayo sa may sementeryo kaya nakakatakot. Manong driver, bitiwan niyo ako! Pakiusap! Bitiwan niyo na ako! Inaano ba kita? Sinalo ka ba? Ikaw na ang tinutulungan eh. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Itiwan mo siya! Ha? Sino yun? Ikaw ba yun, miss? Yung boses na yun. Kilala ko may-ari ng boses na yun. Sabi ko, bitawan mo siya! Manong, bitiwan niyo na ako, please! Bitiwan niyo na ako! Umalis ka na rito! Umalis ka na! Tinatakot mo ba ako? Nagsasalita ka ng boses batang lalaki ah. Hindi ako yung nagsasalita! Mga yabag. Ano yan? May aninong palapit sa atin. Aninong may pangil at mapupulang mga mata. Halimaw! Halimaw yan! Tapusin mo! Huwag ka lalapit sa akin! Tingnan mo kung ano ang kayang gawin ng mga kamay ka! Haba na matutulis ng mga kuko mo! Huwag ka lalapit! Sino ka? Huwag kang lalapit sa akin! Pinatay mo yung driver! Ay, may masama siyang balak sa'yo, Mimi. Kilala mo ako? Yung boses mo! Kaboses mo yung kaibigan ko! Ako nga yun, Mimi. Bojo! Ako nga, Mimi. Nandito ako para bantayan ka. Para tuparin ang siyumpaan natin na magsasama at hindi na maghihiwalay pa. Paano ka nakabalik? Isa niya akong sinumpang kalwa. Nandito pa rin ako sa mundo dahil sa matinding galit at lungkot. Galit ako dahil kasi nangyari sa akin. At malungkot ako na nagkaiwalay na tayo. Bojo! Umuwi ka na, baby. Saan mo lang nandito lang ako para bantayan ka at ipagtanggol sa mga magtatangka. Gawan ka ng masama. Malapit na ako sa bahay. Bahala na yung mga makakakita sa bangkay ng driver. Hindi ako pwedeng magtagal pa doon. Baka madamay pa ako at may imbestigahan. Sana lang walang CCTV sa lugar na yun para hindi nila malaman na nandun ako kanina. Mimi, ginagabi ka yata! Baka pa ba rumarakit? Mimi, sad ka muna! Oo nga. Mas makakasagot ka sa exam sa school pag medyo may espiritu ng alak, di ba pare? Oo, tama pare. Kaya dito ka na muna, Mimi. Samahan mo muna kaming magmakalasing, ha? Wala ka naman kasama sa bahay niyo, di ba? Oh. Hoy!
Kayo mga lasinggero huwag niyo nga pinagtitripan si Mimi. Ay, sige na Mimi, umuwi ka na. Huwag mo intindihin itong mga lasing na kasi yan Kaya kung ano ng mga sinasabi nila. Salamat po, Aling Andeng. Sige po, alis na po ako. Ay, teka nga muna Mimi. Saan ka ba galing Bakit parang pagod na pagod ka? Ayos ka lang ba? Oo, okay lang po ako, Aling Andeng. Sige po. Ang dami namang napapansin ni Aling Andeng. Kaya mabuti nang umalis na ako agad. Baka may mapansin pa siyang kakaiba sa akin. Aray, ang higpit naman nung bracelet na suot ko. Bakit biglang humigpit to? Dati naman, medyo maluwag pa to sa braso ko Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa Talayban sa Sitio Kaingin. Tagtad ng mga sugat ang katawan at mukha ng lalaki mula sa isang tilang matalim na bagay. Inaalam pa ng pulisya ang posibleng dahilan ng krimen at kung sino ang may kagagawan nito. Yan ang muna ang ating ulat sa oras na ito. Nasa balita na ang nangyari kagabi. Mabuti na lang talaga at walang nakakita sa akin doon. Hindi ko maisip kung anong mangyayari sa akin pag nasangkot ako sa pagkamatay ng driver. Nababasa ko ang iniisip mo, Mimi. Bojo! Bigla ka na lang lumitaw. Nagugulat ako sa'yo. Hindi ka nagugulat, Mimi. Natatakot ka sa akin. Syempre matatakot ako. 6 na taong ka nang patay tapos bigla ka magpapakita sa akin. Sinong hindi matatakot nun? Bakit ka natatakot sa akin, Mimi? Magkaibigan tayo. Alam mo, hindi kita gagawan ng masama. Kahit na, hindi normal na ang taong buhay na katulad ko ay nakikipag-usap sa taong matagal nang patay. At saka, tingnan mo ang itsura mo, Mukha kang itim na anino. Pero may pangil at namumula ang mga mata. Mahaba pang mga kuko. Hindi naman ganyan ang itsura ng Bojo na kilala ko. Kung gano'n, ayaw mo na sa akin. Hindi naman sa ganun. Ewan ko, hindi ko may paliwanag. Basta iniisip ko kung anong mangyayari sa akin kung ganyang parang nakasunod ka na lang lagi sa akin at bigla na lang lumilitaw. Malungkot ka ba dahil doon? Galit ka ba sa akin? Ayoko namang malungkot ka, Mimi. Ayoko rin na magagalit ka sa akin. Hindi ako nalulungkot. At lalong hindi ako nagagalit, Bojo. Kaya lang, ano nang mangyayari sa buhay ko kung ganyang nakabantay ka sa akin? Binabantayan ako ng isang kaluluwa. Nag-promise tayo, Mimi. Nakalimutan mo na ba? Bojo, promise natin yun nung nabubuhay ka pa. Paano yan? Patay ka na. Hindi naman yata pwedeng maigagapos pa ako sa sumpaang yun. Magkaiba na tayo ng mundo. Ang promise natin, hindi tayo maghiwalay hanggang kamatayan. At tutuparin ko yun, Mimi. Kaya sana tumupad ka rin sa promise natin. Gusto mong mamatay ako at samahan ka dyan? Hindi gano'n na ibig kong sabihin. Pwede naman ako maghintay sa tamang panahon. Makakasama na kita dito sa mundo ko. Bojo, kahit mag-isa na lang ako sa buhay, kahit namatay na rin ang mga magulang ko, marami pa akong gustong gawin. May mga pangarap pa ako na gusto kong tuparin. Kahit namimiss ko si tatay at nanay. At ikaw rin. Hindi ko pa naiisip na susunod ako agad sa inyo dyan sa kabilang buhay. Ikaw ang bahala. Basta ako, babantayan kita sa bawat oras. At hindi mo ako mapipigilan, Mimi. Lawrence, ano bang binibili mo? Halika na. Kailangan pumunta na tayo sa gym. Siguradong hinahanap ka na nila Ay naku, ang hirap talaga kapag dumadayo sa ibang campus kapag may Inter-University Sports Fest. Aray, ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sorry, hindi ko sinasadya. Sige, aalis na ako. Pasensya na. Hoy, sandali! Sandali! Valerie! Ano nangyayari sa'yo? Sino tinatawag mo? Wala. Pinakabungguan kasi akong babae. Ah? Yun bang kausap mo kanina? Oo, siya nga. Ang weird ng aura niya Para bang may kung ano kong naramdaman nung magkatitigang kami. Parang may kakaiba sa kanya. Kakaiba?
Merong mabigat na puwersang nakapalibot sa kanya. Ramdam na ramdam ko yan, Lawrence. Ano ka ba naman, Valerie? Alam kong galing ka sa lahi ng mga espiritista, pero hayaan mo na sa pamilya mo, mga ganyan. Huwag ka na makisali, ano ka ba naman? Ay, naku, ewan ko ba, Lawrence, ha? Pero sigurado ako, may kasamang ibang nilalang ang babaeng yun. Isang masamang espiritu na binabantayan siya. Ay, Lawrence, kailangan natin siyang tulungan. Ang daming mga estudyante dito sa campus mula sa iba't ibang eskwelahan dahil dito gaganapin ang sports festival. May nakabungguan pa nga ako kanina na di ko kilala. Hi. Malalim yata iniisip mo. Sorry, na-istorbo ba kita? Ako si Lawrence, participant sa Sports Fest. May kailangan ka ba? Kung wala, aalis na ako. Sandali lang, miss. Ay, kasama ko yung babaeng nakabungguan mo kanina. Sabi niya kasi parang kailangan mo ng tulong. Anong tulong? Hindi ko kailangan ng tulong. Lumayan mo na ako. Okay, sige. Pero sabihin mo sana sa akin ang pangalan mo. Bitiwan mo ako! Teka, sandali lang! Sabi ko, bitiwan mo ako! Aray! Ano yun? Parang may kumalmot sa braso ko! Aray! Braso ko! Tumutugo! Sinabi ko na kasi bitiwan mo ako eh. Kasalanan mo yan. Diyan ka na! Ay! Teka muna! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Ay! Buti na lang hindi nangulit yung lalaki kanina. Kung hindi ko siya tinakbuhan, baka mas malala pang nagawa sa kanya ni Bojo. Buti sugat lang sa basong napala niya. Pero kamusta na kaya siya? Paano ko ba mapipigilan si Bojo sa mga ginagawa niya? Baka ako mapahamak dahil sa kanya eh. Bojo, andito ka na naman. Pwede ba? Huwag naman lahat ng tao na napapalapit sa akin ay pineperwisyo mo. Katulad ng lalaki kanina. Alam mo bang pwedeng ako yung malagay sa peligro dahil sa ginagawa mo? Pwedeng ako yung mapagbintangan? Galit ako, Mimi. Galit ako sa lahat na lalapit sa'yo. Lalo mo kung lalaki. Hindi ka pwede makipaglapit sa kahit na sinong lalaki, ah. Nakipaglapit ba ako? Hindi naman ah. May tinatanong lang siya, sinugatan mo naman agad. Ay, kung mas malala pang nangyari, di ako pa ang masisisi. Umalis ka na, matutulog na ako. Gabi na. Maalis ako. Pero nandito lang ako sa paligid, Mimi. Babantay ako. Salamat naman at umalis na siya. Ay, hindi talaga pwedeng ganito lagi. Ha? Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa bahay ko? Ang tagal mo naman dumating, Mimi. Nainip ako sa kalihintay sa'yo eh. Oo, ang tagal mo, Mimi. Kaya, hindi kami magpapaligoy-ligoy pa. Magpapasaya tayo ngayon. Halika dito! Hindi niyo alam ang ginagawa niyo! Magpapahama kayo! Hindi ba niya yung mabawak? Basta matikman ka namin, Mimi. Pwede na kami mamatay pagkatapos mo aming paligayahin. Biniwan niyo siya! Sino ka? Diyan ka nang galing. Mukha sinilalang ka. Pare, bakit ganyan yan? May itim na may bangil. At mabubulang mga mata. At papalapit sa atin. Ano klaseng ayop yan? Ba't nagsasalita? Kaya mo siya! Halimaw! May halimaw dito! Pare, takbo! Mamamatay kayo ngayon! Tama na, Bojo! Tama na! Patay na ang mga manyak na yan! Tumigil ka na! Hindi na nila ako masasaktan! Yan ang nararapat sa kanila. Hindi ako papayag na masaktan kanila. Bojo, paano natin itatago yung mga bangkay
nila. Saan ko itatapon? Naghalat ang dugo nila dito sa bahay at ang lasog-lasog nilang bangkay. Makukulong ako pag nakita sila ng mga pulis dito. Baka pati pulis patayin mo. Diyos ko, paano ba ito? Gulong-gulo na yung buhay ko. Huwag ka mag-alala, Mimi. Ako ang bahala. Bojo, anong gagawin mo? Teka, huwag mo sabihin. Kakainin ko sila, Mimi. Diyos ko! Bojo! Kinapain mo talaga yung mga bangkay! Hindi ka lang isang sinumpang kaluluwa. Isa kang halimaw, Bojo! Halimaw! Ano ba yung inig na yun? Mimi? Ayos ka lang ba dyan, ha? Bakit may sumisigaw dyan? Ay, Diyos ko! May halimaw! Halimaw! Si Aling Andeng! Nakita niya si Bojo! Anong gagawin ko? Panginoon ko! Halimaw ang nakita kong yun sa bahay ni Mimi. Akala ko kung ano nangyayari doon kaya pumunta ako para tumulong. Pero may halimaw. Bakit may halimaw doon? Ang mabuti pa, isara ko na lahat ng mga bintana at pinto ng bahay ko. Sabi ko na nga, ba't may kakaiba sa babaeng yun? Aling Andeng! Pwede po ba tayo mag-usap? Papasok ako sa bahay mo para... Ay, Diyos ka, Mimi! Umalis ka dito! Umalis ka! May alaga kang halimaw. Kitang-kita ko. May kinakatay siya sa loob ng bahay mo. Isa siyang itim na halimaw. Aling Andeng, pakiusap naman. Huwag po kayong sumigaw. Mag-usap tayo na maayos para hindi ka mapahamak. Gusto kitang iligtas sa Aling Andeng. Tumahimik ka! Alam kong may kinakausap kang ibang nilalang. Alam kong may halimaw sa bahay mo. Hindi ako pwede magtiwala sa'yo. Alam kong papatayin din ako ng halimaw na kasama mo sa bahay mo. Aling Andeng, salamat binuksan niyo ang pinto. Binuksan ko para ihampas ko sa ulo mong bakal na ito. Aling Andeng, wag! Halimaw! Aling Andeng, sorry! Dito na muna ako magpapalipas ng oras sa labas ng campus. Nakita ko kanina yung mga pulis nag-iimbestiga sa pagkawala ni Aling Andeng at tong dalawang tambay. 5 araw na nakalipas mula nung patayin sila ni Bojo. Pero marami pa rin ang nagtatanong tungkol sa pagkawala nila. Hello? Ako si Valerie, yung nakabunggo mo sa kantinong may sports fest dyan sa school nyo. Natatandaan mo ba ako? Sorry, hindi. Wala akong naaalala. Sige, diyan ka na. Teka, sandali. Mas mabuti pang umiwas kaysa madami ang babaeng to sa gulo. Bibilisan ko na lang paglalakad ko. Mas mabuti pang umiwas kaysa madamay ako sa gulo. Tama ba? Yan bang iniisip mo? Ano? Paano mo nalaman? Hula ko lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mapapahamak sa kasama mo kung isusot mo ang pangontrang kwintas na ito. Eto, suot mo na dali. Teka, anong kwintas to? Bakit isinuot mo sa akin to? Yan ang pangontra sa mga isinumpang nilalang. Galing ako sa pamilya ng mga espiritista at gumagawa kami ng mga pangontra sa masasamang nilalang. Kapag suot mo yan, magiging maayos ng lahat. Maniwala ka. Kaya ngayon, pwede na natin pag-usapan ang problema mo nang hindi dumadating ang halimaw na tagabantay mo. Ano namang maitutulong nitong kwintas na ipinasuot mo sa akin? Parang ordinaryong kwintas lang naman to nagawa sa sinulid na may mga krus na metal. Oo, hindi nga yan mukhang espesyal. Pero inilayo niya sa'yo ang halimaw na nagbabantay sa'yo na kinakatakutan mo na rin. Wala siya ngayon kaya pwede ka na magsabi sa akin ng mga problema mo. Matutulungan mo ba talaga ako? Yung halimaw na sinasabi mo, kaluluwa yun ng kaibigan kong si Bojo na namatay nung bata pa siya. Gusto ko matahimik na siya.
Gusto kong matapos na sana ang pagsunod niya sa akin dahil lang naniniwala siyang dapat matupad ang sumpaan namin ng mga bata pa kami. Bojo palang pangalan ng maitim na nilalang na yon na may matutulis na mga kuko, matatalim na mga pangil at mapupulang mga mata. Nakita mo na siya? Oo, nung nagtangka akong lapitan ka para isuot sa iyong kwintas, balak niya akong patayin. Una pa lang na nakita kita, alam ko nang hindi ka nag-iisa. Oo, hindi ako iniiwan ni Bojo. Kung matutulungan mo ko, handa akong ikwento sa iyo ang lahat, Valerie. Sige, sabihin mo sa akin at makikinig ako. At yun nga nangyari, Valerie. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Masaya sana ako na bumalik si Bojo kahit ganun pa ang itsura niya. Pero ayoko sa mga nangyayari. Ayoko may mga namamatay ng dahil sa akin. Naintindihan ko, Mimi. Nagsumpaan kayo ng mga bata pa kayo. Pero ang sumpaan ay hindi isang laro. Ito ay bigkis na iginapos ng mga anito. Pangakong binabantayan ng mga hindi namamatay. At kapag binigas mong salitang habang buhay, binibilang na ng mga anito ang mga araw mo. Hindi ko maintindihan. Ang bracelet na simbolo ng sumpaan ninyo, kailangan mong tanggalin yan, Mimi. Lalo na't sobrang higpit na niya sa braso mo. Ang bracelet na to ay gawa sa sinulid na gawa rin ng isang espiritista. Sinubukan ko na tong ipatanggal sa mga albularyo pero hindi nila maalis sa braso ko. Sinubukan ko itong gupitin o hiwain pero nasisira lang yung gunting o kahit na anumang kutsilyo o gamit na may talim. Huwag kang mag-alala. May kakilala kong maaaring tumulong sa'yo, si Kaporong. Sigurado ko matutulungan ka niya. Mimi, nakausap ko na si Kaporong. Pumayag na siya na puntahan ka. Kaya huwag ka na mag-alala. Konting panahon na lang, mabubuhay ka na ulit ng normal gaya ngayon. Anong ibig mong sabihin? Lulubayan na ako ni Bojo? Hindi ko na siya makakasama? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo ba gusto na wala ka ng kasamang halimo o masamang espiritu? Ayaw mo ba na hindi ka na mangangamba na may namamatay pang mga taong makikilala mo? Pwede ka na magkaroon ng maraming kaibigan. Hindi naman masama si Bojo. Lagi lang niya akong binabantayan at inililigtas. Mimi, mundo ito ng mga tao. Hindi mo dapat kasama sa buhay na itong mga espiritu. Lalo na yung mga merong kakayahang manakit ng ibang mga tao. Meron ng lugar para sa kanila. At hindi mo kailangan mag-guilty. Matagal lang patay yung batang kaibigan mo. Dapat ka na niyang palayain. Naiintindihan ko naman kaso... Okay, hindi kita pipilitin. Pero pwede mo itong pag-isipan. Ikaw pa rin ang makakapagpalaya sa sarili mo. Makapangyarihan ng kwintas na binigay ko sa'yo. At habang suot mo yan, mabubuhay ka ng normal. Walang halimo o masamang espiritu na nakabantay sa'yo. Totoo nga yata ang sabi ni Valerie. Habang suot ko ang kwintas na to, hindi ko na nakikita o nararamdaman si Bojo. Wala na siya ngayon dito. Ha? Ano yun? Parang may naririnig akong batang lalaking umiiyak. Ay! Ang bracelet na bigay sa akin ni Bojo. Bigla na lang uminit at mas humihigpit sa braso ko. Mimi! Mimi! Bojo! Bojo, ikaw nga! Ngayon lang kita muling nakita sa itsura mo nung buhay ka pa. Mimi! Bakit mo ako ginaganito? Hindi ba pumayag ka? Hindi mo na ako dahil sa isa't isa na hindi tayo mag-iwalay. Mimi! Mausok talaga ito. Bojo! Patawad, pero gusto ko na maging normal ang buhay ko. Ayoko na may kasamang espiritu, lalo na ang halimaw. Kalimutan mo na ang sumpaan natin, Bojo. Magkaroon ka na ng katahimikan at kapayapaan kung saang mundo ka man nabibilang ngayon. Hindi ko pwede kalimutan ang promise natin, Mimi. Hindi!
ka sana sa leeg mo ang kwintas na yan. Hindi ko gusto mapalayo sa'yo. Nangako tayo na hindi mag-iwalay. At kung magkakaiwalay tayo, papatayin ko ang babaeng yun. Papatayin ko siya! Wag! Bojo! Wag! Tama na! Tigilan mo ng pagpatay! Pakiusap! Hindi ako alis sa tabi mo, baby. Dito lang ako. Dito lang. Diyos ko! Ikaw lang bahala sa akin! Kung ganitong nakalapit pa rin si Bojo kahit suot ko na ang kwintas na bigay ni Valerie, hindi ko na alam kung paano ako makakalaya kay Bojo at sa sumpaan namin na ayaw niyang kalimutan. Hindi makapunta si Kaporong dahil may inaasikaso siyang importanteng bagay. Kaya ang sabi niya, mas mabuti na kung tayo na lang ang pumunta sa kanya. Hintayin na lang natin na paalis ng bus bago tayo sumakay. Magpupuno pa kasi ng pasahero yan eh. Parang kilala ko ang lalaking yun ah. Yun yung lalaking kaibigan ni Valerie. Tama, si Lawrence nga yun. Anong ginagawa niya rito? Aba, ang bilis naman niyang nawala. Hoy, Mimi! Naririnig mo ba ako? Bakit ba nagkakandahaba ang leeg mo dyan? Sino tinitignan mo? Valerie, parang nakita ko yung kilala mong si Lawrence. Ah, si Lawrence? Naku, imposible magpunta siya rito, no? Nagpapagaling pa yun sa ospital. Alam mo ba, nalason siya. Muntik pa nga mamatay, kaya ilang araw din siyang nasa ICU eh. Ay, naku, kawawa nga eh. Ano? Anong nangyari? Bakit daw siya nalason? Hindi sinabi ng pamilya niya eh. Sayang nga. Hindi na siya nakasama sa championship ng games. Halika na. Sumakay na tayo sa bus para makabiyahe na tayo papunta kay Kaporong. Oo, sige. Kung nalason si Lawrence, hindi kaya dahil yun sa sugat sa kamay niya? Yung sugat na dahil sa kalmot ni Bojo sa kanya? Naku, huwag naman sana. Kaporong, siya po yung sinasabi ko sa inyo na nangangailangan ng tulong. Sa kanya ko binigay yung kwintas na bigay mo bilang protection. Magandang tanghali po, Kaporong. Ako po si Mimi. Ining, kailangan kong makita ang pulseras na suot mo. Maigpit na ito at halos kainin na ang naman ng iyong braso. Eto po. Nararamdaman ko ang malakas na kapangyarihang nagbibigki sa iyo at sa espiritu. Ayaw kanyang iwan. Ang pulseras na yan, hindi yan ordinaryo. Ang tawag dyan na matatanda dito ay banal na gapos. Banal sapagkat pinagpala ng salita at dugo. Gapos dahil hindi na kayo makakawala. Kaporong, ano pong ibig niyong sabihin? Noong sinuot niya sa iyo ang pulseras na yan, nangako kayo. Kaya hindi lang kamay mo ang isinuot mo riyan, pati ang kapalaran mo. Ang tao namamatay. Ang pag-ibig minsan napapagod. Ang galit lumilipas. Pero ang kailanman, walang kamatayan ng salitang yan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, kahit patay na ang isa sa inyo, obligado pa rin kayong magsama. Hahanapin ang naiwan ng yumao. Hihilahin ng yumao ang naiwan. Yan ang kapangyarihan ng pulseras na yan. Kaporong, nahihirapan na si Mimi dahil sa espiritong yun. Sana matulungan mo siyang maging normal uli ang buhay niya. Sana po matanggal mo ang sumpang gawa ng espiritu para makalaya na si Mimi. Pero Valerie, sa nakikita ko, hindi ang espiritong yon ang nagsumpa sa babaeng ito, kundi kabaliktaran. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Ako ang nagsumpa kay Bojo? Oo, ikaw ang nagsumpa sa kanya, kaya hindi siya makaalis sa mundong ito. Noong pumanaw siya, hindi mo matanggap na wala na siya. Natakot ka at nalungkot na hindi mo na siya makikita at baka kausap, hindi ba? Sa pagkakaalala ko, parang gano'n na nga. Ang hindi mo pagpayag na umalis siya, ang nagpahirap sa kaluluwa niya para umalis.
Noong tumagal siya sa lupa, naging kaluluwang isinumpa siya na hindi matahimik. Kung ganun, kasalanan ko kung bakit hindi siya makaalis sa mundo ng mga buhay hanggang ngayon. Diyos ko, hindi ko alam. Patawarin mo ako, Bojo. Patawarin mo ako. Mimi, huwag ka nang umiyak. Hindi pa huli ang lahat. May paraan pa, hindi po ba, Kaporong? Oo, may isa pang paraan para putulin ang sumpang gumagapos sa inyong dalawa. At yan ang dapat nating gawin sa lalong madaling panahon. Dito sa likod bahay, mas malakas ang kapangyarihang maaaring makatulong sa atin. Ito ang 3 kandila. Isa para sa kaluluwa mo, Mimi. Isa sa kaluluwa ng Yumao. At isa para sa inyong sumpaan. Narito din ang bigas na sumisimbolo sa buhay at asin para itaboy ang masama. Itong itlog, ang panghigop ng sumpa. Ang gunting na kinakalawang, pamputol ng sinulid ng sumpaan. At tubig sa bubong, sumisimbolo ng luha ng lupa na pinanlinis sa karumihan ng pangako ninyo. Simulan na natin, Mimi. Sindihan mo na ang mga kandila at maupo ka rito sa palibot ng asin. Opo, Kaporong. Ang panalangin sasambitin ko ay makakatulong sa inyo. Oras na malagot ang pulseras na suot mo, ibig sabihin, nagtagumpay tayo. Opo, Kaporong. Sa ngalan ng amang may lika ng lupang sinilangan at hangin na sumasaksi, dinggin ninyo ang mga kaluluwang naliligaw at mga santong nagbabantay, sapagkat sa gabi ito, puputulin ko na ang ugnayan ng pangakong matagal nang dapat naglaho. Kaporong, sobrang lakas po ng hangin. Aray! Yung bracelet! Ang init! Parang lalo nang bumabaon sa balat at kalamnan ko! Ikaw, nakaluluwang nakagapos sa pangako at bakal, dinggin mo ko. Ang kailanman niya'y naging tanikala at naging sumpa. Ang sobra na ay sobra na. Hayaan mo nang lumaya ang babaeng ito. Baby! Nangako tayo sa isa't isa! Bakit mo ginagawa sa akin ito, baby? Bakit? Bojo! Tama na, please! Tama na! Makawalan na natin ang isa't isa! Pinakakawalan na kita! Hindi ko alam na ako palang pumigil sa'yo para lisanin ang mundo ng mga buhay. Walang katahimikan ng kaluluwa mo dahil tinutupad mo lang ang pangako mo. Pero ayoko na ng ganito. Matahimik na sana ang kaluluwa mo, Bojo. Hayaan mo na ako mabuhay ng normal. Pakiusap. Sa ngalan ng lupa at mga anito na sumaksi sa sumpaan ninyo, sa ngalan ng tubig na lumuha sa paghihiwalay ninyo, sa ngalan ng apoy na susunog sa gapos na ito, sa ngalan ng hangin na magdadala sa iyo sa dapat mong puntahan, Bojo, ang batang namatay sa sakuna, pinuputol ko ng sinulid na nag-uugnay sa inyo ni Mimi. Lumaya ka! Lumaya ka! Gamit ang gunting na ito, puputulin ko na ang pulsera! Kaporong, si Mimi nawala ng malay! Kaporong, salamat naman at mukhang tapos na ang sumpaan sa pagitan ni Mimi at ng kababata niya. Nung naalis na ang bracelet sa braso ni Mimi, gumaan daw ang pakiramdam niya. Maraming salamat sa tulong niyo, Kaporong. Aalis na rin po kami. Baka gabihin kami sa biyahe. Mabuti pa nga, umuwi na kayo. Mag-ingat kayo sa daan. Alis na po kami. Salamat po. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Akala ko'y tapos na, pero hindi. Dahil may bayad ang pagputol ng sumpaan, ang pangako ay hindi pwedeng mapunit ng walang danyos. Ang kaluluwa ng batang yon
hindi basta kaluluwang isinumpa lamang. Sa paglipas ng panahon, naging isa na siyang halimaw. Ikaw ang halimaw na yon. Sabi na nga ba? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Si Mimi tumatawag. Nakauwi na rin siya siguro sa bahay nila. Hello, Mimi? Hello, Valerie. Nandito na ako sa bahay. Salamat sa inyo ni Kaporong sa pagtulong niyo sa akin, ha. Hindi ko nakasama si Bojo ngayon. 6 na taon nang patay si Bojo at wala nang sumpaan ninyo. Magiging normal na ang buhay mo ngayon. Valerie, salamat ulit, ha. Teka, kumusta nga pala yung pulso mo? Yung kinakabitan ng bracelet mo kanina. Halos dumikit na sa laman mo yung bracelet kaya alam ko sobrang sakit nun. Ayos naman. Hindi na masakit. Pero tingin ko, kahit wala nang pangako namin ni Bojo, maaalala ko pa rin yun dahil magpepeklat na to sa balat ko. Sino yan? Ano ba yung kalampag na yun? Ay, naku, sumabay pang nawala ng kuryente. Ay, naku, pati signal nawala. Kung naputol tuloy yung tawag ni Mimi. Di bale, tatawagan ko na lang siya uli mamaya. Teka nga, nasa na nga ba yung kandila? Ah, eto pala. Oh, Diyos ko! Halimaw! Ikaw si Bojo! Ikaw yung halimaw! Pero bakit? Tapos na ang sumpa! Ako lang ang kailangan ni Mimi. Hindi niyo kami mapaghiwalay. Papatayin din kita tulad ng bakaya na merong matandang yan. Bakit kaya bigla na lang naputol yung tawag ko kay Valerie? Tapos, hindi ko na siya makontak uli. Sayang, sasabihin ko pa naman sana sa kanya na parang may sumusunod sa akin dito pa uwi kanina. Parang nakita ko si Lawrence. Pero bakit naman niya ako susundan? Lawrence? Ikaw nga! Tama pala ako na ikaw nga yung nakita ko kanina. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Anong kailangan mo sa akin? Solo na kita ngayon, Mimi. Nakikilala mo pa pala ako. Tingnan mo ang ginawa sa akin ng halimaw na kasama mo. Nilason niya ako. Kaya nagkakanda ko lubot ang itsura ng kalahati ng katawan ko. At ngayon, wala nang lumalapit sa akin. Lahat sila'y nandidiri sa akin. Ikaw ang magbabayad sa nangyari sa akin, Mimi! Wala naman akong kasalanan sa'yo, Lawrence! Nakikita ko ba kung sino yung hawak ko, Mimi? Ito ang gagamitin ko para patayin ka! Lawrence, wag! Wag! Hindi ka pa pala namamatay. Ngayon, hindi ka na makakaligtas. Mapatayin kita at kakainin ko mo katawan mo. Ano ka? Halimaw! Halimaw! Huwag! Bitawan ako! Bitawan ako!
niya akong mawala. Nangako ka, baby. Gusto mo pa ba? Bojo! I'm sorry. I'm sorry. Ayoko na talaga. Inuutusan kitang umalis sa buhay ko. Anong karapatan mong angkinin ang buhay ko, ha? Patay ka na! Matagal ka nang patay! Isa ka ng halimaw. Hindi na ikaw si Bojo. Hindi na! Halimaw ka na. Isa ka ng halimaw. Natatakot ako sa'yo. Natatakot ako! Ang pangako, Mimi. Hindi ako alis nang hindi kita kasama. Ang bracelet lang ang nasira, Mimi. Hindi ang sumpahan nating dalawa. Walang makapag-iwalay sa ating dalawa. Wala. Kahit ang kamatayan. Bojo! Mamamatay kami! At magkakasama ni Kay lagi! Sa impyerno! Sa impyerno, Mimi! Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.